natin ng malakas na palakpak si Lord. Come on. Thank you, Lord. You deserve our worship. You deserve all glory. You deserve all honor. Oh, hallelujah. Thank you, Father. Oh, we honor you. We worship you, Lord. Salamat, Panginoon, sa napakagandang araw na ito. We thank you for this wonderful day, for this is the day that you have made. We will rejoice and be glad in it, O God. Salamat, O Diyos, sa inyong kapangyarihan, sa inyong presensya, na aming kasakasama magmula pa sa pagpasok namin sa lugar na ito. Lord, salamat. Kasama ka namin. You have promised this, Lord, the 2 or 3 gathered in your name, you are in the midst of them. Kaya, Panginoon, alam namin, narito ka sa aming kalagitnaan. And Lord, right now, we are humbling down ourselves. Papakumbaba kaming lubos, Panginoon. Humihingi po kami ng tawad sa lahat ng aming pagkukulang o pagmamalabi sa iyo, Panginoon. Forgive us and cleanse us by your most precious blood. Isuot mo po sa amin ang baluti ng katwiran. At hayaan niyo po na ngayong araw na ito, kayo po'y aming sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Lord, we ask that your word be our reflection today. Teach us, Lord. Correct us, rebuke us, Panginoon, by your word. And we are ready, Lord God. Hayaan niyo po na ang bawat salitang ihahayag ngayong umagang ito, matatanim ng malalim sa aming puso't isipan. May isagawa namin ito sa pang-araw-araw naming buhay. And Lord, mananalamin kami today through your word. At kami, O Diyos, ay magpapaturo, magpapaayos sa iyo, banal na Espiritu. Lord, we declare that today is already victorious. Kine-claim namin ang maraming answered prayers today. Dadaloy ang healing, dadaloy ang deliverance, dadaloy ang blessings and favor. And we declare the open heavens in this place, O Lord God, as we continually also declare the complete defeat of the devil in our midst. Lord, salamat, Panginoon, wala nang kakayanan o kapangyarihan sa Satanas sa amin pong mga buhay. Thank you, Jesus, for what you have done on the cross. Salamat, Lord, for your finished work. That's why we can call to Father, to our Father. Salamat, Lord God, for that relationship. Thank you so much, Lord. At ingatan nyo at pagpalain ang aming binamahal Apostle Bishop Art at ang aming Reverend Lynn at ang kanila pong buong team, Panginoon, na naroroon sa California today, sa Los Angeles, Lord God, celebrating the anniversary there of our church. Lord, ingatan, protektahan, Panginoon, guide them always, Lord, palakasin always, and double portion of anointing flow upon their lives. Salamat sa victory po ng kanilang misyon at sila'y muli na makasama na puno ng kagalakan, kalakasan at tagumpay. Again, we declare the victory of today to you all the worship, honor, praises, and adoration. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. We may all be seated, please. Praise God. Let us all declare Luke chapter 4, verses 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, the Anointed One. Palakpakan po natin si Lord. Praise God. And let's also declare ang ating pong kultura as JA1 family. 1, 2, 3, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I'm in partnership with Christ, and I am not extreme. Palakpak muli kay Lord. Thank you, Lord. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Makikisabi nga sa iyong katabi, partner, mas maganda ka pa, mas guwapo ka pa kaysa sa araw na ito. Amen? Thank you, Lord. Ang ating pong Apostle Bishop Art and Revelyn ay nasa LA ngayon, sa USA, to celebrate the anniversaries of our churches there, and also
para mag-conduct po ng Deliverance Crusade and Conference. So please, pinagpe-pray po ba natin sila lagi? Continue praying for them always. Praise God. And before I begin with our word for today, I would just like to acknowledge the presence of our brethren from Christ Commission Fellowship, Maine. At sila po ay nasa ministry ng Living Free Ministry. They are basically catering for the members of the LGBTQ community. Sila po ay ating partner in reaching out the world. Can you please stand up, please? Sila po yan. Yan. If you have noticed, nandiyan po si Mark Stephen. Dati po siyang Super Serena, pero ngayon, brother in Christ. Amen. Praise God. Thank you so much for your lives. Thank you so much. Sila po ika-partner natin in winning the world for the Lord, because that is our mandate. Amen ba? Praise God. Sa bahay po natin, meron pong dalawang uri ng tao. Isa pong mahilig maglinis, at isang mahilig magkalat. Tingnan mo yung katabi mo kung saan siya doon. Sabihin mo sa kanya, mukhang ikaw ang topic today. At ang matindi pa nito, kalilinis mo lang. Ilang minuto pa lang ang lumipas, makalat na naman. This is sometimes our point of view. We are stuck on a situation not caused by self, but caused by someone else. Alam mo sa sarili mo that you have been asking God to fix your life. Minsan may tagakalat talaga eh. Minsan naman may tagalinis. Na kahit hindi mo sariling kalat, hindi mo matiis eh. Sino po yung ganon? You have to clean it eh. Parang, sumusunod ka na kay Lord. You are starting to get everything right sa iyong sarili. Hanggang sa nadamay ka na naman sa maling desisyon ng iba. Madalas po ito nangyayari. Amen po ba? Sa mag-asawa. Yung isa, luto ng luto. Yung isa naman, ligpit ng kinainan. Yung isa, tagapasok ng pera. Yung isa, taga-order sa Shopee at Lazada. Yung isa, bayad ng bayad. Yung isa naman, utang ng utang. Buti na lang walang ganun sa JA1. Amen? Every decision that we make dictates our destiny and the destiny of others as well. Pero hinahayaan talaga ito ni Lord na maranasan natin in order to mature us. Bawat desisyon ay nagdidikta sa destiny mo at maging sa destiny ng mga nasa paligid mo. Kaya mag-ingat ka sa bawat desisyon na iyong gagawin. That's why our topic for today is entitled, For Such a Time as This. You are here at this moment for such a time as this for a purpose. Naranasan ko na rin pong maglinis ng kalat ng iba. At ito po hindi masyadong magandang karanasan. I was grade 3 back then. At we were taking our exam. Hindi ko ito makakalimutan. Nasa exam kami. At habang tumatagal ang exam, merong umaalingasaw na amoy sa loob ng aming classroom. At ito hindi magandang amoy. Yun pala, meron po akong classmate na ang tagal niya, hindi siya gumagalaw, nakaganon lang siya habang nakaupo. Hanggang sa nung aming tingnan at imbestigahan kung saan nanggagaling ang amoy, meron na po palang meron na palang ginintuang na dumadaloy sa kanyang binti.
at nagdeposito na sa lapag. Ako po'y nilalagnat noon. Tanda ko yun. Kaya lang ko pumasok kasi exam. I was sick that day. Pero alam niyo, sabi ng teacher, Mr. Husmilio, ikaw ang maglinis, kumuha ka ng mop, linisin mo yung kalat na yon. If you were a grade 3 student, parang ang, what? But I was a good soldier. Top 1 ako noon sa klase. So I had to maintain. And I felt like I had to follow this person. Even though I don't know why I was the one chosen. Dahil ba ako ang top 1? But anyway, kumuha po ako ng mop o ng panlinis, basahan, and I was the one scooping the ice cream. Flavor, ay hindi ko na sasabihin ng flavor. And I was crying. Ginagawa ko yun habang ako'y naglinis, ako'y umiiyak, umiiyak po ako. And right after that, I went back and answered my test paper like as if nothing happened. At ano pong lesson ko doon? Kapag may nangangamoy na, aalis na ako ng classroom. Sometimes you have to pick up the garbage, the dirt that others have caused. Dahil hindi lahat ng dumi, kalat ay galing sa'yo. Okay lang kung ikaw ang pinanggalingan. Pero what if hindi? Sadyang haharap tayo minsan sa mga battles na hindi naman tayo ang nag-umpisa. Hindi naman ako ang dahilan kung bakit siya napa. At as in, buong klase po, hanggang matapos, hindi na siya tumayo, nakaganon. Never. Siguro hiyang-hiya siya. Hindi ako ang nag-umpisa noon, but I was the one who was chosen to clean it up. Hindi ikaw ang nag-umpisa ng kahirapan sa pamilya nyo. Nadatnan mo na yan? Naging broken family kayo, pero ikaw ba ang nagdesisyon noon? Ikaw ay isang anak. And you came out of this world. Wala kang choice eh. Baby ka pa lang noon at hindi mo pinili yun. Pero yun ang nadatnan mo and you have to face it. Si Lord, minsan binibigyan tayo ng laban na hindi natin sinimulan. Pero ang gusto niya, tapusin natin. Sabihin mo sa katabi mo, tatapusin natin ito. And what a way to look for an example sa buhay po ni Mordecai, ni Haman, at ni Queen Esther. Let us look at the Bible in Esther chapter 3 verse 1 and the following verses. After these things happened, King Xerxes honored Haman, son of Hammedatha, the Agagite. The king promoted Haman and gave him a place of honor, more important than any of the other leaders. Na-promote po si Haman. Pinromote siya ni King Xerxes. At leader siya ng lahat ng mga leader next to the king. Verse 2, all the king's leaders at the king's gate would bow down and give honor to Haman. This is what the king commanded them to do. But Mordecai refused to bow down or give honor to Haman. Lahat po ay dapat yumukod daw kay Haman. Pero si Mordecai, hindi siya yumukod. Verse 3, then the king's leaders at the gate asked Mordecai, why don't you obey the king's command to bow down to Haman? Verse 4, day after day, the king's leaders spoke to Mordecai, but he refused to obey the command to bow down to Haman. So they told Haman about it. They wanted to see what Haman would do about Mordecai. And Mordecai had told them that he was a Jew. Verse 5, when Haman saw that Mordecai refused to bow down to him or give him honor, he was very angry. And Haman had learned that Mordecai was a Jew, but he was not satisfied to kill only Mordecai. He also wanted to find a way to destroy
all of Mordecai's people, the Jews, in all of Xerxes' kingdom. The Lord will be the one to bless the reading of His Word. Ganyan magplano ang isang Haman sa mga anak ng Diyos. Ano yung obvious plan ng kaaway sa buhay natin? Satan's obvious plan is to destroy us. Amen? John chapter 10, verse 10. The thief came to kill, steal, and destroy. Plano niya na yon, hayag yon, obvious yon. Pero meron siyang hidden plan. Ano yung hidden plan ni Satanas? The enemy plans to destroy those around us first, those people we love, those people close to us, to destroy us. Dahil hindi ka na sumasamba sa Kanya, doon siya nakakakilos sa mga unbelieving people within your environment. Yung unbelieving spouse mo, para pabagsakin ka. Iniimpluwensyahan niya yung anak mo na maging pasaway. Para ikaw na magulang, manghina ang faith mo. Or ipapersecute ka ng mga taong mahal mo para sisihin mo si Lord. Yung mga taong nakasama mo from the lowest point of your life, from the darkest parts of your life, until ikaw ay umaiangat. Sila yung mga tita mo na nagpaaral sa'yo, na pagtapos ka, pero hindi agree sa newfound relationship mo kay Lord. And you are being left with a difficult choice between them and your faith. So what are you going to do? Will you choose those people who have helped you but doesn't agree with your relationship with God? At ang sabi pa nila, bakit may bago kang religion? Or will you choose the lover of your soul? Yung makapagliligtas sa'yo at yung madadala ka niya sa kanyang piling. It's a no-brainer. Choose God every time. Sabihin mo sa katabi mo, pinipili ko si Lord palagi. Bakit? Kasi pinili ka ng Diyos. Siya ang unang pumili sa'yo. Siya ang nagligtas sa'yo. Therefore, it is your thanksgiving. It is your worship to choose God every day, every moment, every minute, every hour of your life. Matthew 16, verse 24. Then Jesus said to His followers, if any of you want to be my follower, you must stop thinking about yourself and what you want. You must be willing to carry the cross that is given to you for following me. Nabanggit natin last Sunday about a Christ-focused Christianity. Kasi ang mundong ito, iniimpluwensyahan ng church na mag-move sa self-centered Christianity. Sometimes you have to sacrifice relationships. Kasi cross mo yan. Sometimes you have to bear the stress caused by a spouse who is against you, who is hurting you. Kahit ginawa mo na ang lahat para maging mabuting asawa sa kanya, wala pa rin. Pinagpe-pray mo naman, pero parang lalong lumalala ang sitwasyon. Cross yan. Sometimes you have to carry the burden of your disrespectful and disobedient child. Kahit pa naging mabuting magulang ka sa kanila, that is a cross, that is the cross that we have to carry. Remember this, lahat tayo may cross. It's either you carry it or be crushed by it. If we don't carry our cross, we will be crushed by it. It is either we carry it and move forward, or we avoid it and get stuck. Amen. Parang napakatahimik ng ating bansang Pilipinas.
You have no choice. Hindi mo pwedeng sabihin na ayoko ng cross. No. If you are a follower of Christ, you have to carry your cross every day. You have to sacrifice. You have to make choices, hard choices. But binigay na sa atin ang tamang choice. Choose God. And everything will follow. Crown wearers in heaven. Yun daw may mga suot na crown sa langit are the cross bearers on earth. You want to have your crown? Bear your cross. Balik tayo sa kwento. So bakit ba hindi mag-bow down si Mordecai kay Haman? Take note, hindi naman kagustuhan ni Haman na mag-bow sa kanya eh. Ano po sabi ng verse na binasa natin? It was a command by the king na ang lahat ay mag-bow down kay Haman. Pero bakit? Ayaw. Hindi sumunod si Mordecai. Utos na ng king yon. And take note, Mordecai is also an officer ng hari. At siya po yung nagbabow down sa hari, si Mordecai. Pero bakit kay Haman hindi? Kasi alam at kilala ni Mordecai ang pagkatao nitong si Haman. We will go there later. Why would Mordecai and a righteous and a good man of God bow down to a wicked and evil man? At dahil po dyan, asar na asar si Haman. Sa tuwing hindi ka sumasamba at pumipili ka lagi kay Lord, naaasar si Satanas. Sa tuwing tumatanggi ka sa alok sa'yo, pareset muna. Hindi na. Okay na ako. Pulutan na lang. Sa tuwing ganun ang reaksyon mo, naaasar si Satanas sa'yo. Asar na asar siya kapag nangingibabaw ang conviction sa'yo ng Holy Spirit kaysa sa pag-give in mo sa temptation. Kaya kung may mga nangyayaring hindi ayon sa magandang plano ng Diyos sa paligid mo, magala ka. Kasi ibig sabihin, nasa right track ikaw. Ibig sabihin, dinadala mo lang ang cross mo. Naaasar lang ang kaaway sa'yo. Don't worry, God is still in control. At ito po ang pangako niya. Matthew chapter 16 verse 18. You are Peter. And I can guarantee, wow, ang powerful nun. Sabi ni Lord, ginagaranti ako that on this rock I will build my church. Who is the church of God here? Sino po ang mga church ni Lord? Tayo po yun. We are the church. Ikaw at ako. The building is not, hindi porke nasa loob ka ng church, saka lang nagka-church. No. You yourself, when you have received Jesus Christ in your life, you are already the church. At ano daw sabi doon? Kahit mga, the gates of hell will not overpower the church. Kahit mamagtulong-tulong ang kampon ni Satanas, ito yun eh. Kahit pagsamasamahin lahat ng persa ng kadiliman, maaaring ikaw ay kanyang mahipo, maaaring ikaw ay kanyang makurot, pero hindi ka nito matatalo. The gates of hell. Hell na ito, hindi na lamang isang diablo o isang sumpa. Magtulong-tulong na sila. Basta may Jesus ka, ginarantiyan ng Diyos. You cannot be overpowered by the enemy. Amen? Remember this. If you're not on the battleground against the enemy, you might be on the playground with the enemy. It's either you are in a battle or you are just in a playpen. Kung hindi ka nakikipaglaban sa demonyo, sa kaaway, baka nakikipaglaro ka lang. At delikadong makipaglaro sa kanya. Dahil hindi siya lumalaban at lumalaro ng patas. Laging lugi ka. Kapag nakipaglaro ka,
sa kasalanan, nakipaglaro ka sa kaaway, talo ka. Let's continue. Esther chapter 2, verse 5. Pag-aralan natin, bakit hindi lumuyukod si Mordecai? There was a Jew from the tribe of Benjamin named Mordecai. He was the son of Jair, and Jair was the son of Shimei, and Shimei was the son of Kish. Mordecai was in the capital city, Susa. Verse 7 tayo. Mordecai had a cousin named Hadassah. She didn't have a father or a mother. Ulila. So Mordecai took care of her. Mordecai had adopted her as his own daughter when her father and mother died. Hadassah was also called Esther. She had a very pretty face and a good figure. Kagaya ng katabi mo. Pretty. What is the point? Haman was an Agagite, while Mordecai was a Benjamite, and he was from the lineage of Kish. Ay, ano pong meron dyan, Pastor? Sino po yung kilala nyong nasa lahi ni Kish? First Samuel chapter 9, verse 1. Kish was an important man from the tribe of Benjamin. Verse 2. Kish had a son named Saul, who was a handsome young man. Kagaya rin ang katabi mo. Ano ibig sabihin? Mordecai, sino si Saul? He was the very first king of Israel. A Benjamite. Ano ibig sabihin? Mordecai was from the lineage of King Saul. While this guy, Haman, lahi po siya ng mga Amalekites. At alam natin ng history ng Amalekites at ng Israelites. Ang mga Amalekites, ang kauna-unahang nakipaglaban at nakidigma sa mga Israelita, paglabas nila ng Ehipto. Amalekites agad yun. So, ano ibig sabihin? From the very beginning, may labanan na. Nadatna na lang ni Haman at ni Mordecai, minana na lang nila yung labanan na nangyayari between the Amalekites and the Israelites. 1 Samuel chapter 15, verse 1. One day, Samuel said to Saul, "The Lord sent me to anoint you king over his people Israel. Now listen to his message. The Lord all-powerful says, when the Israelites came out of Egypt, the Amalekites tried to stop them from going to Canaan. I saw what the Amalekites did." Nakita mismo ng Diyos na yung bayan na iniligtas niya palabas ng Ehipto ay gustong pigilan ng mga Amalekites. Kaya pala yung pumipigil sa pagdating ng pangako ng Diyos sa iyo, ito pala ay mga Amalekita. This is the Amalekite spirit that is trying to prevent you from reaching your promised land. At pag nakita ito ng Diyos, meron siyang utos. Anong utos niya sa mga Israelita? Verse 3. Now go and fight against the Amalekites. You must completely, sabihin natin, completely, destroy the Amalekites and everything that belongs to them. At mag-jump tayo sa verse 8. Agag was the king of the Amalekites. Anong lahi ulit ni Haman? Isa siyang Agagite. At si Agag was the king of the Amalekites. Kaya lang ang problema ito, yung palang Haman at Mordecai ay isang reply lamang ng nangyari noon na nagkaroon ng encounter ang kanilang mga ancestors, si Saul at si King Agag.
Ay ano nangyari? Na-capture ni Saul. Sige, Agag. Anong problema? Saul disobeyed the Lord. He let Agag live, but he killed all the men in Agag's army. Ay anong utos ng Diyos? Completely destroy the Amalekites. Lahat, pag-aari nila, lahat ng mga tao, wala kayong ititira. Pero sabi ni Saul, Lord, parang magandang ikip namin, pang-offering sa'yo, yung mga magagandang uri ng hayop. Plus, trophy ko ito, si Agag, trophy ko to. Haman versus Mordecai was just a result of what happened in the Agag versus Saul fight. Dahil hindi sumunod si Saul to kill Agag, nagkaroon patuloy ng descendant in the person of Haman. Yung hindi mo pagpatay sa Agag mo ngayon, magiging Haman yan ng anak mo soon. Your compromise today might be your curse tomorrow. Wala na sanang kahirapan sa mga susunod na henerasyon mo, kaso you chose to live in sin. Sumama ka sa hindi mo asawa and whatever. Sinful life. Papayag ka ba na dinadamay mo na ang mga anak mo at asawa mo dahil lang dyan? Papayag ka ba na ikaw ang nagkakalat at sila ang maglilinis ng kalat mo? Sabihin mo sa katabi mo, hindi na ako papayag. Kaya yung ating waging war ngayon ay war na maaaring hindi na ipanalo noon ng ating mga magulang, ng ating mga lolo at lola na dinatnan mo na nandyan. Pero hindi ito dahilan para ikaw magpatalo ka na rin. Ito ang panahon na sabihin mo, yung ipinatalo nila noon, ipapanalo ko ngayon para sa Panginoon. Para hindi na matapos sa'yo o hindi na magpatuloy sa'yo, matapos na ito sa'yo. Lahat ng mga conviction ni Holy Spirit sa'yo na hindi mo paninindigan ngayon will produce a Haman in your future generation. Kapag may sinasabi ang Holy Spirit sa'yo, layuan mo yan. Hindi tama yan. Hindi yan ang kalooban ko sa'yo. Sabi mo, hindi. Nakakahingi naman ako ng tawad. Diretso to. Hindi mo alam, nagpuproduce ka ng isang Haman para sa iyong apo. Am I talking to someone here? Kaya tapusin mo na yung sin sa timeline mo para hindi na dumaloy sa bloodline mo. Sa panahon ngayon, pinapagaan ng mundo ang sin. Hindi, normal yan. Love yourself. Mahalaga, hindi ka nakakasakit ng iba. Mahal mo sarili mo. Ginagawa nga ng iba, mas matindi pa nga sila. Ay mukhang okay naman sila. Bakit ako hindi ko pwedeng gawin? Pero kapatid, yung conviction mo ngayon na galing sa banal na espiritu, yan ay matibay na pundasyon ng sunod mong henerasyon. Kaya kung sa tingin mo, buhay pa yung Agag na yan sa buhay mo. Panahon na para tapusin na yan, kitilin na yan sa buhay mo. Amen? Dahil kung hindi mo yan papatayin ngayon, si Saul, hindi niya pinatay si Agag. But he was later on, namatay din siya in the hands of Samuel, si Agag. Pero hindi natin alam, baka may itinira pa siyang lipi. Bakit? May lumabas na Haman. Kaya kung hindi mo ito paninindigan ngayon, hindi ka magiging firm. Sabi nga ng kanta kanina, I have decided to follow Jesus. No turning back. Dumisisyon ka na, didiretso ka na lang, huwag ka nang bumalik. Patayin mo na yung Agag sa iyo para wala nang Haman sa sunod na generation. Haman versus Mordecai. Sinong obvious winner? Sasabihin niyo si Mordecai kasi siya ay anak ni Lord, siya ay Hudyo. O yung obvious,
Sino ba ang may posisyon? Sino? Sagot naman. Si Haman. Sino ba ang may authority? Mas may authority si Haman. Sino ba ang mas may influence? Sino ang mas may wealth? Si Haman lahat eh. Parang sa labanan, parang sigurado si Haman ang panalo kung maglalaban sila ng one-on-one. Pero ang hindi alam ni Haman, hindi naman si Mordecai ang kanyang kakaharapin. May secret weapon si Mordecai. Kasi Mordecai raised an Esther. Naalala natin, ulilang lubos si Esther. At sino ang nagkupkup sa kanya? Nagturo, nagpalaki, nag-alaga. Isang righteous man at isang believer na kagaya, isang upright man na kagaya ni Mordecai. He raised a future queen. Yung values and principles niya ay naging pundasyon para maging maganda ang upbringing ni Esther. Nawalan man siya ng ama't ina, pero Mordecai raised a very beautiful and upright queen. Parents, taas ang kamay ng mga parents. Hindi mo alam na ang nire-raise mo pala sa bahay nyo ay isang great queen. Isang great and future king. Isang great pastor in the future. Isa yang pastor in the making. Isa yang propeta. Isa yang evangelist. Isa yang faithful servant of God. Parents, baka hindi mo alam yung yaman na meron ka ngayon. Yan ay yung next generation mo. Kaya kung sa palagay mo, gumuho na po, pastor, ang mga pangarap ko mula nung nagkaanak ako. Napakabata ako pa noon. Ito ang plano ko, makarating sa iba-ibang lugar, magkaroon ng magandang career. Kaso, ito ako ngayon, taga-alaga ng bata, nasa bahay. Pwede ba? Change your perspective. No. Ang pag-aalaga ng bata ay calling ni Lord. Hello, may kausap pa ba ako dito? Kaya wag mong sasabihin, eto ako, nasa bahay lang. Buti ka nga, sumesweldo ka. Na nag-aalaga ka lang ng mga anak ko. Hindi mo alam, sila ang mga weapon ni Lord na hinahasa niya sa pamamagitan mo. At sa takdang panahon, gagamitin niya ng Diyos mightily. Kahapon po, napakaganda po ng aming seminar with our beloved brethren from CCF Maine, from the Living Free Ministry. Ang daming natutunan. Ako, sino po yung naka-attend kahapon ng mga leaders natin and pastors? Wow. Natutunan po namin doon, para magkaroon tayo ng sharp arrows, mahalaga pala ang maternal presence or security ng isang mother from 0 to 2 years old. Mahalaga din po from 3 years old to 5 years old ang paternal presence o affirmation ng isang ama. Alam mo, kung tatanungin mo lang ang baby mo, yung 1-year-old mo, o yung bagong panganak mong anak, kung sasagot lang yan sa tanong, anak, pera o bayong? Ay, mali. Sasabihin mo, anak, pera o presensya ko? Kung makakasagot lang yan, ang sagot niyan, Dad, presensya mo. Kailan nagkakaroon ng gender confusion? Kapag absent ang mga magulang. Kapag walang father figure. Of course, not all the time. Pero most probably, walang father figure, walang mother figure. Bakit? Pinili nung ama't ina na maging absent. Kasi kailangan ng pera. Kailangan magnegosyo. Kailangan mawala si mommy at daddy for a long time
Kaya, bahala mo na si lolo't lola sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, parang may kilala akong ganon. Pero hindi natin napapansin ito. Nade-deteriorate ang family kasi ito ang plano ni Satanas. Wasakin. Hindi lang ikaw, kundi yung mga nasa paligid mo. Yung next generation mo. Ang ganda-ganda nga ng ginagawa mo ngayon, pero alam mo, o hindi mo alam na naaapektuhan pala ng absence mo ang mga anak mo. Psalm 127 verse 4. Children born to a young man are like arrows in a warrior's hands. Yang mga anak mo ay weapon ng Diyos or weapon ni Satanas. Depende sa desisyon mo ngayon kung sino ang gagamit sa kanila. Kung nahihirapan ka ngayon and you feel like the enemy is preying on them, not praying, praying. Huwag kang sumuko. Bakit ganito ang anak ko? Parang delayed siyang magsalita. Parang may autism daw po siya. Kapatid, nagkaroon talaga ng global developmental delay. Nitong last 5 to 10 years. Pag tinanggap mo na, kawawa naman ang anak ko, ganito na siya. Oh no, huwag kang sumuko. Tayuan mo, ilaban mo ang pamilya mo dahil kasama mo ang Diyos. Be a Mordecai. Kahit alam niyang wala siyang laban kay Haman, wala siyang pakialam, hindi siya yuyukod. Kasi alam niya, may weapon, may Esther. At alam niya kapag nandyan si Esther, mahal na mahal ng hari, may pabor ang hari. Sabihin mo sa katabi mo, paborito kang paboran ng hari. Sabihin mo sa katabi mo, hindi mo pinansin. Sabihin mo sa kanya, paborito kang paboran ng hari. AG leaders na naririto. Small group leaders na naririto. Spiritual parents ka rin ng mga hinahandal mo ngayon. Hindi mo alam na nasa small group mo na pala ang susunod na pastor na ipapadala ng JA1 sa Japan. Or sa Australia, sa Brisbane. Or sa Zimbabwe. Kaya ipanalo mo na ang labanan sa harap mo ngayon. Kung hindi ka pa bahagi ng small group, ng isang AG, abay dapat maging part ka na. Kasi ang disciple na wala sa small group ay parang araw na walang katalas-talas. At hindi pwede kang ipanglaban sa kaaway. Ikaw yung kinakain ng kaaway. Dito tayo sa walang kasama. Hindi tayo makalapit doon sa may isang community. Pero dito tayo sa ayaw umattend lagi. Rawr. Yeah. Sabi mo sa katabi mo, rawr. Kaya maging part ka na ng isang anointed group, ng isang accountability group. Esther chapter 4 verse 14, see. And who knows, maybe you have been chosen to be the queen for such a time as this. Ito ang sabi ni Haman nalito na. Ito ang sabi ni Mordecai sa kanyang inaalagaan o na kanyang naging anak-anakan na si Esther. Parents, the best inheritance you can give to your child is not education, but conviction. A God-given relationship. Di ba sinasabi natin, anak, ito lang ang aking may ipamana sa iyo. Wala tayong yaman at maraming bagay sa buhay. Kaya mag-aral kang mabuti. Ito ang pamanang hindi mananakaw sa iyo. But you know what? Kapag ang isang tao, edukado pero walang conviction, mananakaw din ang kanyang pinag-aralan. Sino ho ang mga nagiging kurap ngayon? Yung matatalino.
nanakaw din. Pero kapag yun ay lumaki with the conviction of the Holy Spirit, it cannot be stolen from that person. At lalaki siyang isang talagang tunay na blessing, hindi lamang sa pamilya mo, hindi lang sa community mo, hindi lang sa church, kundi sa buong nation. Kaya we have to raise as many as possible na kabataan na hindi lang educated, pero convicted lagi by the Holy Spirit. Generation Z, nasa mga Gen Z dito? Your generation's constant battle is about self. Ipinanganak ka sa generation of selfie. Puro about self ang focus. Kaya minsan nade-depress, nakaka-anxiety kasi nakafocus sa mga kakulangan sa self. Paano ko ba pupunuin tong self na to? Ginawa ko ng lahat. Hindi mo alam, ang kulang pala sa self na yan ay ang Jesus. At pag may Jesus ka na, you are complete. You know what? Generation Z. Taas ang kamay ng mga Gen Z dito. Puti na ang buhok mo, Gen Z ka pa rin? Grabe naman yan. Yung totoo lang, taas ang kamay ng Gen Z dito. Liars go to hell. Okay, I trust you. You know what? You are an Esther. Esther chapter 4, verse 16. And then, though it is against the law, sabi ni Esther, I will go in to see the king. If I must die, I must die. Yan ang isang tao na mayroong conviction at na-raise sa isang magandang, maayos at nurturing na environment na kagaya ni Esther. Because an Esther spirit is a selfless spirit. You must go against the pattern of the world. Kung sinasabi ng mundong ito, take care of yourself, love of yourself and everything. Ang sinasabi po ng Diyos, deny yourself if you must follow me. A woman who is willing to stand firm on her convictions, even if it would cost her. Mga anak, mga Gen Z, you are born for such a time as this. Nilelabel lang kayo ng lahat ng mga henerasyon that you are the weakest generation. That you are the... Ang daming pangit na binabanggit. Ako po isang millennial. And the next generation after me are the Gen Zs. You are labeled. Pero gusto kong sabihin sa iyo, ang label sa iyo ng Diyos, you are the selfless generation. Tama na ang pagsisi mo sa magulang mo. Eh kasi naman, pastor, dahil sa magulang ko, kaya ako nagkaganito. Iniwan nila ako, pinabayaan nila ako, sinaktan nila ako, naging makasarili sila. Nakikita ko ang napakaraming pag-aaway nila sa aking harapan. Alam mo, you are an Esther. Hindi niya sinabi na, Mordecai, hindi ko kaya yan. Iniwan ako ng mga magulang ko. Hindi niya sinabing ganon. Ang sabi niya, I will stand firm on my convictions. Kaya kapatid, anak, Gen Z, enough of the blame game and the finger pointing. Hindi mo alam ang mga battles nila. They also had their own battles, but unfortunately, they failed. Maybe they have fought their own battles, but they didn't have the strength, the wisdom, and the strategy para talunin ang battles nila. Mag-move on ka na. Pero hindi dapat mga hulugan na ang history mo will repeat itself. Kaya may hamon ang Diyos sa atin ngayon. Decide now that your history is not going to be your destiny. Merong hamon sa iyo ngayon. What is your decision? You are destined
Ano ang destiny mo? You are destined to win the battles that your ancestors have lost. Huwag mo na silang sisihin. Natalo na nga sila. And they are giving you now the chance. You are the Esther. Para hindi maubos ang mga Hudyo sa panahon na yon. Si Esther po ang magiging kasangkapan ng Diyos. Sinong alam niya, ang destiny niya talaga is victory in the Lord. Sabi mo sa katabi mo, you are a winner. Ano po nangyari ngayon? Alam natin na nangyari. Hindi natuloy ang plano ni Haman. Nilapitan ni Queen Esther ang hari. At natuklasan, I will make the story short, natuklasan na si Haman pala talaga ang masamang tao. At si Mordecai, nailigtas niya na minsan ang hari noon. Napatunayan. Alam mo, hindi ikaw pala ang magja-justify sa sarili mo. People around you will tell of the goodness of God kasi nakikita nila sa iyo yun. Hindi ikaw ang magbabrag noon. So that, ano nangyari? Haman, naparusahan siya ng hari. Siya po ang pinatay doon sa dapat sanang paglalagyan ni Mordecai. Sa halip na death ang nasumpungan ni Mordecai, nabuhay siya. Esther chapter 9 verse 28. May I request the worship team please? These days would be remembered and kept from generation to generation and celebrated by every family throughout the provinces and cities of the empire. This festival of Purim would never cease to be celebrated among the Jews, nor would the memory of what happened ever die out among their descendants. What happened during the time of Esther, alam niyo po ang ginawa ng mga Hudyo, naging holiday. Naging day of celebration. Naging feast. Ang dapat sana ay day of destruction became the day of celebration because of one conviction. At gusto ko malaman mo, ang dadating sa iyo is not the day of destruction, but a day of celebration. Amen? Sabihin mo sa sarili mo, akin yun. Ano po nangyari? Dahil sa failed conviction ng iyong mga magulang, hindi sila nagtagumpay sa laban nila, let's say. Mga ninuno mong hindi mo kilala, hindi mo alam kung ano na mga naging challenge nila at nag-fail sila. Kaya anong naipasa sa'yo? Ang naipasa sa'yo ay pangit. Pero gusto kong sabihin sa'yo, may desisyon ka ngayon that an unwavering conviction passes victory to the next generation. Today's battlefield is tomorrow's promised land. You have to decide. Anong plano mo? Tutuloy mo pa yung pagkakasalang yan? Sige, mag-produce ka ng Haman. Or, you are deciding today that I will produce an Esther. Amen? Shall we all stand, please? At ngayong araw na ito, hindi tayo papayag na lalabas tayo sa oras na ito na buhay pa ang mga Agag. Hindi tayo papayag na your next generation will suffer for the failures of your present generation. Ngayon pa lamang, kung meron ka pa
na gustong isuko sa Diyos, na sa palagay mo, will create a monster in the future, will create a Haman, it's high time for you to decide and follow the conviction of the Holy Spirit. Matagal nang sinasabi sa'yo ni Holy Spirit, tama na yan. You're just destroying yourself. Walang nagmamahal sa akin. Walang nagpapahalaga sa akin. Yun lagi ang bala sa'yo ni Satanas. Hindi mo alam. Iwan ka man ng lahat. Abandonahin ka man ng iyong mga magulang. Sabi ng Bible, the Lord will never abandon you. And kung broken-hearted ka ngayon, sabi ng Psalms 34 verse 18, the Lord is close to the broken-hearted. And He gives hope to those who have lost hope. Kaya ngayon, we will speak the name of Jesus in your family, in your ministry, in your struggles, in your challenges, because there is nothing more powerful in this world, in the universe, more powerful than the name of Jesus. Just want to speak the name of Jesus. Let this be your prayer. Come on. Over every heart and every mind. Yes. I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Let this be your prayer, not only for your generation, I just want to speak but for the name next. of Jesus. To Every dark addiction starts to break. break. Woo! Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Why? Why? Because power, Come on, declare. is healing. Your name is life. Anong ginagawa ng pangalan niya? Break every stronghold, shine through the shadows, burn like fire. Come on, come on, come on, come on. I just want to speak the name of Jesus, over what? Over fear and all anxiety. Woo! To every soul held captive by depression. I speak Jesus. Why? Because your Name is power. Woo! Your name is healing. You are the living water. Name is life. Break every stronghold. Yes. Shine through the shadows, burn like a fire. Your name is healing. Your name is power. Woo! Your name is healing. Come on, J1 people. Your name is life. Magtayo ka ng banner Every stronghold, ni Jesus. shine through the shadows, Burn like Isisigaw mo ang pangalan ni Jesus sa iyong sitwasyon. Come on. Shit. from the mountains. Jesus in the street. Yes. Jesus in the darkness over every enemy. Woo! Jesus for my family, I speak the holy name. Woo! Yes, Lord. Woo!
Proclaim mo. Proclaim, declare. Burn light. Ngayon, iniisip mo yung anak mo. Iniisip mo yung asawa mo. Iniisip mo yung apo mo. Iniisip mo yung magulang mo, yung lolo mo. And you are seeing that they are being defeated by this Agag spirit, by this Haman spirit. I want you to know, be the Esther. Be the Mordecai. What you're going to do, now you will pray. 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 Shout the name of Jesus. Shout the name of Jesus over your depression, over your anxiety, over your family, over the streets, over your community. Shout Jesus. Come on, pray. Ipanalangin mo yung lolo mo, yung magulang mo, yung anak mo. Break that Agag stronghold. Break that Haman stronghold. Upang ang dumaloy sa sunod mong henerasyon ay isang Esther. Lord, nilalapit namin sa iyo ang lahat na nasa paligid namin, Panginoon. Mga magulang, kapatid, anak, those family that we cherish and love, that even though meron kaming mga magulang na hindi naging mabuting magulang sa amin, Lord, we are also praying for them. Panginoon, we are saying no. And we are breaking every unholy stronghold in the name of Jesus. Pinuputol namin lahat. Hallelujah. At ngayon, may araw ka. You have an arrow. Gamitin mo ngayon. You have an arrow. Panahon na. Lagi mong ipinupukol ang araw mo sa iyong magulang. Pinupukol mo sa kapatid, sa asawa mo, sa anak mo. Well, the weapon is not for them. The weapon is for the Haman spirit. The weapon is for the Agag spirit. Kaya ngayon, hawakan mo ang araw mo. Paano ba hawakan ang araw? You have a bow. At ibala mo ito ngayon. And as a gesture, in the spirit, ipupukol mo ito. Pura basyandarabahay. Ipupukol mo ito ngayon sa stronghold na dumadaloy sa pamilya. Laging broken family. Laging may sakit karamdaman. Dumadaloy ang kahirapan. Whatever happens, talagang hirap. Well, panahon na para ipukol mo sa Haman spirit, sa Agag spirit. In the count of 5, bibitawan mo ito. And have faith na ang tinamaan mo ay hindi na yung asawa mo, hindi na yung kapatid mo at magulang mo. Ang tinamaan mo ay ang kaaway, ang kanyang mga plano, ang kanyang deception, ang addiction, ang depression, ang anxiety. In the count of 5, you will pull your arrow and put it in the heart of the stronghold. Oh, yakandarabahay. Come on. Come on, huwag kang manonood lang. Use this as a gesture now. In 5, 4, 3, 2, in the name of Jesus, pinapadalhan namin ang salasalabat na arrows, ang mga madidilim na plano ni Satanas. Now! 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 Release! Now! In Jesus' name. Sige, release. Shout Jesus. Come on, release. Oh! 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 Winawasak na ang
is a banner of Jesus. Dati wala. Dati ang nakabanner dyan, addiction. Dati ang nakabanner dyan, lust. Dati ang nakabanner, sickness and disease. Poverty. Praise God. Ngayon, the Jehovah Nissi is there. Sabihin mo sa iyong sarili, Lord Jesus, I receive my banner today. I will walk in victory. And I will pass this victory to my next generation. I am a Mordecai. And I am an Esther of my generation. In Jesus' name. Everybody say, Amen. And amen. God bless you all. To God be the glory. Sabihin mo sa tatlong tao, congratulations. You are a winner.